nagbabalik po ang ating programang Aya. Piling oras na po natin alas 12:52 at may palitan po dito sa mga Pangasinan ang Capitol. Pero sa ating mga nanay dyan, na nakasabay, mga yun sa mga orchids, paano nyo nga ba ito inaalagaan? Kasi magmamarites tayo ngayon, ano? Dahil ating mga ay nagbebenta po ng orchids, makipirites tayo, makakasama natin si Ma'am Marites Ilano Paul mula po sa bayan ng San Antonio, Nueva Ecija. Magandang tanghali sa inyo, ma'am. Hello, magandang tanghali. Yan. Marites ako ngayon. Oo, talagang napulak-lak ang inyong negosyo. Yes. As 6 years in the business, paano nyo po sinimulan itong negosyo to and paano nyo po muna palago itong negosyo na pagbebenta ng orchids pa? Nagsimula kami ng 2017 with the help of my husband. And then, pangalan ko, Tess, and then Yugoy is my husband. So, ayun, before COVID, libangan ko lang, hobby as a mommy, di ba? And then, nung COVID, walang libangan, so, doon nag-start nung medyo lumago. Ayan, napalaki natin, tapos benta-benta, posting, ayan, nasa gumanda. Okay po ba? Tanong ko lang po, ano yung mga kapag-log sa orchids hindi namin talaga alam yan, lalo ng mga kalalakihan. Pero sa inyo mga kababaihan na mahilig, ano po yung mga types ng orchids na inyong binibenta or anong variety po ng mga orchids yung ibinibenta nyo at pinakabang po ba? Ito, pangmasa, dendrobium. Di ba? Ang ganda-ganda. Ito yung affordable, pangmasa ng mga mami. Kaya masa, pang lahat, pang budget meal, kumbaga sa ano, ayan. Ito mabili ngayon, napakabili. And then, banda strap. Ito. Ganito, ito, laki o, ganda. Ayan, mabili. Itong mga common, na mabili ngayon. Banda strap, dendro, cattleya. Ayan, marami tayo dito stocks. Ayan, punta lang po kayo dito sa ating farm. Marami tayo kayong makikita. And then, RPM. Ayan. Dito po sa San Antonio, Nueva Ecija. Klaro natin nakikita yung ginagawa ng ilang kanilang ini-sprayan at saka kung minsan kinukunting nila. Kailangan po ba yun ba para po sa pag-aalaga ng orchids or paano po ba talaga yung tamang pag-aalaga po ng orchids, ma'am? Tamang pag-aalaga natin, syempre, itatanim natin muna and then mula pagka-seedling yan, inaalagaan natin yung mga growth booster, bloom booster, ayan, pampabulaklak natin, tama, yung kailangan tama. Kailangan may net, kailangan undershade tayo sa net orchids. Ayan, nag-i-import din tayo ng net orchids. Net, yun yung galing na ni-import natin sa China yan eh. Tapos, kailangan na mas maganda rin yung tubig ulan, hugas bigas, organic, nagagamitin tayo ng organic. Ayan, gumagawa si Sir Charlie Upol ng mga organic natin dito, pang spray natin, lalo sa mga grapes. Ayan, pampabulaklak, pang insekto. Ayan, meron tayong mga citronella, pang insekto. So, marami tayong ginagamit dito na mostly organic din. Okay po ba? Since ang orchids po kaya na magbuhay sa anumang parte ng mundo, pero ano po yung tolerable na temperature lang na kayang masurvive ng isang orchids, lalo na ngayon si Anino kasi mamaya sobrang init pala namatay na. So, yung ma-response ba? Dito sa Cabanatuan or Nueva Ecija, talagang mainit. So, noong una, hindi ko alam na pwede pala yung orchids dito sa atin sa Nueva Ecija. So, sabi ng aking friend, so, magtayo ka din ng farm dyan na pwede naman. Sabi nga, sikreto natin is yung net. Pagka very hot, nagdo-double ako. Pagka mga wet season na, ayun, isang net lang. So, matitimpla naman yun kung ilang net ang kailangan o shades ng
orchids. Pero gusto talaga nila itong tropical, itong ating weather dito sa Pilipinas. Parang Thailand. Yan. Same ng Thailand. Oo, so tagal-tagal nyo na pong nagbebenta ng orchids. Kumusta po ma'am, yung naging takbo nyo, ano na po ba yung mga naipundar natin at malaking tulong po ba ito sa atin ma'am? Yes, marami tayong natulungan na mga reseller na natutong magtinda. Ayan, mas marami silang naipundar. Ako naman, hobby lang. Ayan, tapos medyo lumago, naging farm. Ayan, itayo natin yung farm before COVID, and then nung COVID, mas mabili. Ngayon, smooth. Ayan, libangan natin mag-posting, live selling. Ayan, marami tayong naipundar din naman sa awa ni Lord. Pero doon sa tagal nyo pong pagnanegosyo, ano po yung common na problem na na-encounter natin? Ano po ba yung mga mahirap na parte ng pagnanegosyo yung naramdaman natin lalong-lalo na nung nagsisimula tayo sa malaking daan? Common problem lang na, minor lang naman dahil ang kailangan kasi sa negosyo is masipag ka. Umaga pa lang, syempre, may target plan ka na, how to sell, what to do, how to care the orchids. So, kailangan ang ano lang naman dyan yung minimal lang naman yung mga fungos-fungos na yan, pag umuulan lang yan. Madali pong alagaan ng orchids, basta't napag-aralan mo. Yun yung just itanim mo and leave it. Parang ganun yan. Parang sa gubat yan Hayaan mo lang sila at namumulaklak. Wow, orchid yun Parang ganun. So, ang orchids is, madali lang silang alagaan, basta passion mo. May tanong po dito, ano po ba yung magandang punong kapitan ng mga orchids para sa kanilang tinatanong nila mula kay Netflix? Yan po. Kakapitan. Baka sensitibo ba ang orchids or may pinipili lang po sa lugar kung saan sila tumutunan? Kailangan shaded. Tapos, siyempre, kailangan din naman merong net orchids. Tapos, ang uso ngayon, yung parang nakahang na lang, para no hindi na natin kailangan ng driftwood. Sa driftwood kasi, ang observation ko, marami akong driftwood. Pag na-dried yung driftwood, katulad nun, almost 20 years na dried na, so kailangan na niya pakatan mo ng coconut husk or something na coco fiber or para gumanda. So, yung driftwood is natutuyo, very dry, lalo na yung mga matitigas na puno. So, kaya ang nauso ngayon natin na ini-import, itong mga ganito, yung mga nakahang na, air dry naman ang orchids So, air plant naman sila, air plant naman sila, kaya madali na po ito. Hindi na kailangan ipakat. Yung ating pangtuin, paano yung ensure na moist, meron pa rin yung moisture doon po para po mag-survive yung plant? Yes po, air plant naman ito Sa umaga, didiligan, i-sprayan. Ang mostly ginagawa po namin, every morning, nagdidilig na. So maghapon na yon. Pag talagang very hot or summer, pwede magdilig pa ng once. Pag makikita niyo naman yung orchid sa tanghali, alauna. After nun, wag sa hapon nagdidilig. Kailangan kasi nata-dry ang orchids within a day. Okay po ba? Nasa lang po, mensahe po sa mga gusto magsimula ng negosyo ng orchids or sa mga nanay na gustong-gusto talaga mag-tanim ng orchids. May mag-tips po ba kayo or maalala ko po ba? Ang lagi ko po nga ina-advise sa mga mami, sa mga mamsi dyan, sa mga super bells ko. Una-una, ayan, nag-mind sila. And then, pagkatapos nun, dumadami na, nagiging reseller na. Ang advice lang po natin, syempre, umpisa muna unti-unti. Ayan, hanggang sa dumami. Sabi ko nga, yung tutubuin ninyo, yun na lang alagaan. And then, buy and sell. Tapos sa pag-aalaga, you know how to care. Tanungin nyo lang ako. Ayan, magpag-aralan natin bago magnegosyo ng orchids at hindi sila biro na mamuhunan din. Ayan. Okay, Ma'am Marites, maraming salamat po sa at
ito pong mga informasyon na binigay niyo at mga tips at pag-aalaga ng working. Kaya po nga, maraming salamat po at patuloy po kayong mag-iingat. Thank you po. Sir, isa pa po, please subscribe my YouTube channel. Napahabol. Subscribe lang at saka i-click sa aking YouTube channel. At saka, syempre, i-share nyo. Kailangan. Sa Tesyoy Orchids Farming. Ayan. Yun po yung i-subscribe natin. Ayan, please. Ayan. Then, Farm for Life. Marami po tayong project dito. LSA na po tayo and agri-tourism ang ating farm. Welcome po kayo lahat. And then you, sir. Ayan. Okay po. Yan po si Ma'am Marites. Wala po sa bayan ng San Antonio. Diba? Ang dami talagang kwento ni Mama. Yes, Marites. Sila ng nanay ko. Okay, marami naman pag-uusapan. Ma'am Marites at programa. I agree. I agree. Bye-bye. Okay na. Artista. Anong masasabi niyo sa naging interview niyo? Ini-interview mo ulit ako. Nako. Aba? Nakaka-nervous pala sa first time maging artista. Pero, dapat may talent din. Ayan, welcome ho kayo sa ating live today. Ayan, na-interview tayo sa news ni Mr. Charles ng R&D. Panoorin nyo. Ayan. At syempre, always welcome po kayo dito sa ating farm. Tesyoy Orchids Farming. And syempre, sa Hito Farming natin, Farm for Life, subscribe po natin. Ayan, LSA na tayo and agri-tourism. Welcome na welcome po kayo.